So, tumuloy tayo mga kababayan dito sa ano, oh, yan Glenn Chong, Glenn Chong, this bar ba? Ayan. So mga kababayan, bakit ko po inilagay sa thumbnail yan, 'no? Bakit ko po inilagay sa thumbnail yan? Kasi nauna naming gawin yung thumbnail namin dahil nanonood ako kay ano, kay Maharlika mga kababayan. Aminado ako nanonood ako dun. Nandoon ako 1 oras. So ngayon, natapos yung unang live, may pangalawang live. Sabi, "Glenn Chong, ano ba yun, para 100% sigurado tayo at walang halong ano." Ano yung tinitle ni madam doon? Oh, sabi, "Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, pinapatrabaho ni Lisa." Wait, ni Lisa Hahas. Ayan, yan yung nilagay nilang ano. So sabi ko, "Aba, ano kaya 'to, disbar na kaya ito?" Dahil kumbaga iisipin mo, um, pinapakasuhan, gano'n yung pagkakaintindi mo dun sa kanilang ano, title. So pinanood ko mga kababayan, pinanood ko po. Pero bago ang lahat, iba po yung mga pumupuna kay Attorney Glenn Chong, mga bossing sila Barbers, yun po yung mga kongresista na yon, mga bossing sila Garin, ayan, 'no? So pinanood ko, naku mukhang ano, mukhang itinuloy na yung kaso, yung pagpapa-disbar kay Attorney Glenn Chong, oh. Dahil po ito sa issue na ano, sabi ni Dennis Tan, "Baka hindi ka makakain ng dark chocolate, Sir Mark." Dapat si General Pulveron bago mag-vlog kakain ng dark chocolate para medyo bumalik yung ligsi, Nakikita ko po medyo matamlay na po si General Pulveron ngayon, Nakakaawa naman din po ano, kaya lang mali talaga yung banat, So, pinanood ko yung 1/4 'no, ng video. Medyo madami pang kwento. Sabi ko, siguro siguro medyo dadating sila sa punto na yun. Si Justin, ayan. Si Justin na ano yan, kanang kamay ni Kernel Bosita yan, nandiyan po. Shoutout sa'yo at shoutout diyan kay bossing mo, mamaya mag-usap kami. Tatawag ako kay Kernel Bosita mamaya. So mga kababayan, yung 1/4 'no, 1/4 nung video wala kuwentuhan, kung ano-ano lang. Sabi ko, siguro dadating sa punto na sasabihin na yung ginigipit 'no, ginigipit na sila. Yung kumalahati yung video mga kababayan, anak ng tinapa, ang pinag-uusapan yung ano na, yung paulit-ulit po 'no, na yung paulit-ulit na nandaya daw si PBBM, na dinaya daw yung bilang nung boto ni PBBM. Sabi ko, aba, siguro okey, vlogger naman po tayo, Vlogger tayo, naintindihan natin yung mga ganiyang ano, kumbaga para humaba, para tumagal yung live stream lalo na 'pag madaming nanonood. So pumunta sa 3/4, sa 3/4 mga kababayan. Dun sa 3/4, nagtanong na si ano, si Madam, si Maharlika, "Attorney Glenn, meron ka na bang nararamdaman na ginigipit ka nung mga kongresista diyan o ganito, yung disbarment mo ganito, ganyan?" "Wala mga boss, wala." So sabi ko, "Anak ng tinapang vlog na naman ito, na-clickbait na naman ako nila." Sabi ko, mga kababayan. Nag-aantay ako, Sabi ko, para sa akin, etong si Attorney Glenn Chong, dun sa sinabi niyang sampal back to back mga kababayan, para sa akin po, pagbabanta po yun. Kahit na yung pinipilit niya na basahin mong buo, 'no, basahin yung buo o pakinggan yung buo yung sinabi ko kasi bakit ko sinabi na sasampalin ko ng back to back dahil may matinding rason. Para po sa akin mga kababayan, kahit matindi yung rason mo, pero 'pag sinabi mo sasampalin kita ng kung nasa harapan lang kita sasampalin kita ng back to back, ah, iyon pa din po mga kababayan ay pagbabanta at kailangan at dapat ma-disbar po siya, mga bossing, 'di ba? Sabi ni Attorney Larry Gadon, sa COMELEC niya, ginustong malagay tapos, Smartmatic ang issue niya. And isa pa mga kababayan, 'no, sabi ni Attorney Larry Gadon din 'to sa kanya.
Alam mo isa ako dun sa ano, eh, parang inendorso ko 'yan si Glenn Chong, eh. Kaso sabi kaso parang mainipin, maramdamin, eh. Oh, hindi na nakapag-antay. Gusto siguro maiupo agad. Nagdamdam, ayun kung ano-ano na sinabi sa gobyerno, kung ano-ano na kung ano-ano ng, paninira yung sinabi sa gobyerno, eh, maramdamin pala itong si Attorney Glenn Chong, 'no? I-disbarby na 'yan, si Glenda Chonggo. Kaya sabi ko mga kababayan, wala. Itong mga pagpo-post nila na kesyo daw po, kumbaga ginigipit na si Attorney Glenn Chong, mga kababayan, sabi ko para sa views na lang 'to, para dumami yung views. Eh, ako po kaya kong mag-skip kagaya niyan, 'di ba? 2 beses talaga tayo nagla-live everyday mga kababayan. Umaga, tapos gabi. Lalong-lalo kapag nasa Pilipinas ako, 'di ba? 'Pag sa Pilipinas ako, bakasyon ako, nakatunga nga lang ako maghapon dito sa bahay. Oh, nakatunga nga lang ako, anong gagawin ko, mag-live na lang ako, natutuwa pa ako, kausap ko kayo diyan, 'di po ba mga kababayan? So, pero kapagka yung sinabi mo na, lakad tayo, pasyal tayo, o tara, o sige hindi ako magla-live ngayon, okey lang, walang problema, 'no? Walang problema hindi ako magla-live. Pero sila hindi nila kakayanin na hindi makapag-live, oh, ng hindi content mga kababayan. Kung sakali na mapatunayan yung mga ikinaso sa kanya, naku, $4,000,000 po yun mga bossing, 'no? $4,000,000 po ang hahabulin niyo. So, siguro iniisip ko, siguro nag-iipon na para kung sakali na sablay, eh, kahit papaano meron ng meron ng maibibigay. Mga clickbait na lang mga 'yan kasi ayan, kinakapos na ng budget si Maharlika, nag-iipon ng pera pambayad sa damages para sa mga kaso niya sa Amerika, sabi ni Ma'am Nenita Lorenzo. Good evening po, Mark, ayan. Hindi ko na binasa yung pogi, magagalit sila sa iyo. Siguro habang nanonood 'yan sa'tin for sure, 'no? Siguro habang nanonood, sasabihan yung pogi 'yan, pangit-pangit niyan. Okey, eto, sabi ni Ron Banli, "Kabobo mo naman magreaksyon. Kung gusto mo hamunin mo siya ng debate tungkol diyan. Sige nga kahit kaninong, DDS vlogger. Anong pagdedebatehan? Ano, anong pagdedebate?" Wag kang mapikon diyan, kabobo mo naman nabasa ko na 'yan. Oh, 'yan ha, tingnan mo ganito dito sa channel na 'to. Yung mga bashers, yung mga medyo napipikon, yung nabubwisit, binabasa pa po natin talaga yung ano niyan, mga message niyan. Sinabi ni Glenda, oh, ang pananampal sa Cebu Rally tapos inulit niya sa liwasan, abuso sa kabastusan niya. Ayan, magtanong tayo sa mga viewers, ayan. Kayo po, pabor po ba kayo na ma-disbar si Glenn Chong? Ayan, 'no? I-type niyo lang po ang oo kung pabor kayo at i-type niyo ang hindi kung hindi, 'no? Ako ang sagot ko diyan, para sa akin, oo, ayan. Dapat lang para sa akin. Kayo diyan, babasahin natin 'yan.